ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutog ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sarap umawi
tayo na sama-sama at magandang morning sa inyo muli. Ito po ang ayon sa araw po ng Wednesday, January 15 sa amin dito at 16 naman dyan sa inyo. Bilis ng panahon, kinsenas, sweldo ng mga mister, kaya mababait sila mga misis ngayon. Masarap ang ulam ni mister pag uwi mamaya. Ayan. So kayo mga kapasama po natin ngayon, Pastor Andrew Busito ng Land Church. At magandang kanyang topic ngayon. Unfinished business. Ma'am Shi, bumati ka na? Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Again, welcome sa iRadio. It's a wonderful day. Ayan. Every day is a wonderful day. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Okay, asan ba yung... Ayan. Bitin ka. Oo nga, nabitin kasi nagsusulat ako eh. Ay nako, dadalian natin ngayon dahil syempre, let's see kung meron tayong time doon sa ano ba tawag to? Yung Bible quiz. Bible quiz Wala natin. naman tayong natawag na pili ngayon. Then si Sino? Pastora Elaine. Meron na. Kahapon pa in-announce. Let's see kung anong time na matatapos natin kasi we have very, very short time. Anong oras na? Baka next week na siguro dahil Depende kung ano balik yung na tayo sa regular time natin na next week. 7 p.m. which is 11 ba? 7, 8, 9, 10, 7 11, 12, mga ganon. Doon sa kanila is 11. 11. Mhm. Oh, yan. Yun. Okay, bumati na tayo. Una sa ating roll call ngayong tanghali. Okay. Yung iba dyan nanananghalian na siguro. At iba nagluluto pa lang o malapit ang maluto. Kami nakakain na. Ayan. Okay, hello kay Mary Grace Kabigting. Hello, Mary Grace. Okay, Maridat Gamos. Good morning sa inyo lahat. Mary Juliet Revelas. My beautiful kumare, Jen Nunez. Hello kay Rosie Culibao. Mel Cruz. My beautiful hipag, Bing Pasqua from Dubai. Okay, Rachel Joy Bonete. Elaine Gonzalez. Ayan. Jocelyn Spena. Marites Baino Kabigting. Pastora Marivic Lejano Cruz. Joyce Mendoza. Anadio Sawyer. Mami Pastora Floser. Mami Angelita Bayon. Okay, Rejoice Orfilia. Glenda May. Kasama sila Mami Angelita. Lily Anjo. Angelica Jason o tama ba to? Bong Alejandro. Hanky Raishi from Hawaii. Hank Hiraishi. Pastor Sammy Santos. And Pastor Andrew Busito from Lamb Church. Ayan, Ayan, naka-check in na siya. magandang umaga po sa inyo lahat. Oo. Naka-check in na. Ayan. Ayan, nilalamig talaga ako, malamig. Yeah. Malamig siya. Ayun, dapat pala ganun. Ano yan? Tama lang yung mic ko. Oo. Ayan, thank you kay Popshi. Binila niya ako ng bagong mic. Kaya pareho na kami ng mic. Ayan. Maganda rin ba ang Maganda rin ba ang datingan? Ay, ganun, datingan eh. Thank you. At si Maridet, naka-red din daw. Diba? Ang ganda naman ng red, buhay din ako. Diba pati yung kurtina namin red. Kulay, Diba nagpapalit ng kurtina? Valentine's Day na, bilis Ay, na. malapit na ang Valentine's Day. Yung ating mga love letters dyan uli, mga pictures. Baka meron kayong mga love notes, yung mga love stories.
how you and your husband met or your boyfriend or girlfriend. Ayan. Kaya, Yeah, kung paano sila nagkakilala. Story naman, ichika naman ninyo o imarites naman ninyo dito sa atin. sabi ni Rejoice, ganda ng mic, mapapasana all na lang Ay, talaga. ayan na naman Nice. tayo. Patay na naman tayo dyan. Don't worry. Huwag ka mag-alala, Inis. Ate Oo. Berna Delvin. Ayan. Soon to be, meron kang powerful radio station dyan. Ayan. Ayan. Tabayanan mo lang. Dagdagan mo lang ng maraming prayer yan. Kaya lang makamapuno ng equipment yung bahay mo eh. Naku, ito nagpaparinig na nga eh. Pag malapit na ang V-Day, Ah, anong susunod na malapit? ha? Teka naman, yung mga Pebrero dyan. na magba-birthday. Ala, talaga na. Asa ka pa. Panapanahon din talaga, no? Okay. Nanay Luz, Jesus Gamo. Lahat ng okasyon, ano? Mapapasko, bagong taon, birthday, anniversary, Valentine's Day. Ay, sus, May kulang, sabi niya. Odette, hello. My dear Odette, kumusta ka na? Galing. Ayan. Talaga naman. Ay, ayaw magpakabog. Nag-iisa na akong natitira sa February. Beke naman. Wala naman February. May February ba? Ewan ko. January, March, April, May, June. Wala naman February. Saan na naman ang Nawala ang February sa kalendaryo. Oo, wala naman. Tinanggal na yung February. Nawala. Kasi kulang-kulang nga. Kaya binawasan na nga. Oh, Tinanggal na lang. 11 months na lang ang in a year. Oo, sayang yung araw. Kaya tanggalin na lang yung yung February. Aha. Kaya wala na. Ayos lang yan. Oh. Sabi niya, hindi bale, babawi na lang ako ng Pasko at bagong taon. Okay, hello din kay Manilin Agustin. Hello, good morning po. Good morning. Muset! Agay, napila sa February, Papshi. Wala na February. Tanggalin Ni Kurt Timothy. Sino may mga birthday ng dyan? Ng February. Merong isa dati. Alam ko yun. Si Odette, kararating lang sa LA. May check-up siya bukas. Ayan. Okay, nasa LA siya ngayon. Ah. Ingat-ingat dyan, ha? Baka kasi nung dumaan muna ditis. Oo nga, no? Makapag-ano mo lang tayo dyan. Makapagkape-kape man lang sana. Masarap ang kape namin dito. Ayan. Ganon, oo. May kasamang masahe. Ayan. Ay, nako. Sabi ni Regis, wag ganon. Hello, Rachel Puzon Cruz. Good morning, Rachel. Wala na, tanggalin na natin. Alam ko ninyo, hindi maganda yung February. Bukod sa kulang sa araw, may leap year pang tinatawag. Kaya para wala nang sakit sa ulo, stress, nakaka-stress po ang February. Kaya, isa pa ang magastos. Bigay ka ng bigay ng mga bulaklak at saka tsokolate. Ganon? Hindi naman po pwede. Dapat tuloy yan. Yung Gawin na February. lang natin sa March yan o kaya April. Mas maganda pa. Kaya yung mga pinanganak ng Pebrero, sorry na lang po, wala po tayong February. March na tayo mag-uumpisa. Nye. Hindi mo talaga matinag, ano? Kahit anong gawin mo, hindi mo matitinag talaga. Isa siyang, Nanay Dolor ba February din? Hindi isa siyang babaeng bato. Ewan ko hindi February si Nanay Dolor. Anong month ba si Nanay Dolor? Ayan. Sige, lipat na lang March 1, birthday ko. March 1 na lang. Sabi ni March yun. March 1 na lang. Si Nanay Dolor, February 26 din pala. Oh. Ikaw, kailan ka ba? Alam ko, Pebrero ka. Wala, di ba February siya pinanganak? Oo. Ililipat na lang tayo yung birthday niya sa March 1. Ay, hindi pwede. Kinakailangan according to the birth certificate. Kaya wala nang February. Buburay na po natin.
dito po sa iRadio kapag ay sinabi natin, wag na natin uulitin pa yon. So, February, wala na po tayo. Sa March na lang po tayo makikita-kita. Okay, hello, good morning, namaste, Pastor Abhishek Singh of Pastor Abhishek. iRadio India. Congratulations sa iRadio India. Yes, Getting high again. yes, very nice. Yes. Oh, February 17, ang birthday niya. Sino? Si Rejoice! Ha? Right after ng Valentine's Day. Biro mo, nag-Valentine's Day na tapos magbe-birthday pa. Laking kaso ko nun, ha? Wag na yung wag na yung Valentine's Day tsaka yung birthday. Yan. Okay, hello din kay J. Tristan Alejandro. Ayan. Hello everyone. Good morning, good morning. Ay, station natin na para mabilis-bilis. Okay. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 49 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Siyempre naman, kaso di nagmana sa nanay na pa-demure, feeling very introvert. Ayan, sinong introvert? Hello, Tine Camacho. Welcome, Timmy. Welcome sa iRadio. Okay, it's been a while na hindi ko kayo kinakantahan. I'll be singing one of my favorites. Be with you, diba? Yun ang lagi nating sinasabi, be with you, Lord. Sa araw-araw na buhay natin, in our darkest moments, gusto natin ng peace, si Lord lang ang tatawagin natin. Ayan. This is one of my favorites. And, a very memorable song also. Ayan. Nanay Rosario Lising. Hello po. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory, the lifter of my head. Your light that fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
kahit na anong nangyayari sa buhay natin, dapat always remember that andyan ang ating Lord and Savior. Yan, basta mahalin lang natin siya at wala nang iba pa kasi tutulungan niya tayo. Amen. Ayan, magtiwala lang tayo sa Kanya. Ano ba? Tama ba? Anong ulam ko? Pinakbet. Ganun. Hello, Pastor Kiko Gonzales. Good morning Alam mo, sensitive tong mic natin. Bakit? Kailan ba malayo ako? Hindi, mahina na nga yung setting ko. Ba? Pwede kasi siyang XLR, pwede siyang USB Type-C. At saka pwede rin siyang ano ba ito? Wireless. Marami, tapos may volume control siya sa likod. Oh. Ayan. Okay, batiin natin si Nanay Rosario. Lising. Rod FT. Hello, Rod. Ayan. Good morning, Nanay. And Jocelyn Spena. Ayan, pero nandiyan na yata si Jocelyn kanina. Ay, wala Ayan, pa. tawagin na natin si Okay. Pastor Andrew. Please come in. Andito na isa sa mga pogi nating pastors. Ah, Ayan, daming poging pastor dito. Bakit ayun. kaya? Yun. Yeah. Anadjo Sawyer. Hello, Anadjo. Ano to sabi ni Pastor Andrew, hindi daw siya pogi. Ano yun? sabi Malakas niya? lang ang apil niya. Oh, yun. Patay tayo dyan. Okay. Ayan ang sinasabi ko. Ayun, oh. Kasi si Pastor Kiko ang claim niya, Mr. Pogi daw siya. Yeah. Meron naman tayo Mr. Malakas ang appeal. Pastor sex appeal, ha? Malakas ang Ay. sex appeal. Hello din kay Negra Pepita. Hello, kumusta ka din? We're okay, thank God. Wala? Yeah. Pastor Andrew, come in. Andiyan Andiyan na ba? na si Pastor kanina eh. Pastor Andrew Busito. Oh, baka Hirap magloko ngayon. Ayan May na. sundalo daw. May sundalo saan? Aba, Ayan. kagwapo naman. yan ang mga Mukhang kakanta. gwaping na Oh, gwaping. iba ng kulay ng t-shirt mo ulit, Pastor. Ah. Nasitan na. Ano na? Oh, ano naman? Stripe na siya naman ngayon. Wala audio. Meron. Wala audio si Pastor. Meron siya. Yung last time, Pastor, nawala ka nun, no? Hindi na natapos. Nalobat Oo, siya nga kasi. po, eh. Nalobat. Nalobat ka po ba? Nalobot pala ako, hindi ko na antabayanan. Ah. Sorry. It's Ayan. okay. Ano pa naman ako, papaluhod na ako nung nagpe-pray ako, tsaka umiipayak na ako, no? Wala pala. Emote na Meron siya, may. Bigla, nung makita ko, wala na pala eh. Ilang minuto na ako nagpe-pray. Mag-isa ka na lang pala. Ko, wala. Mag-isa na. Ay, naku. Bumalik yung luha mo, Pastor. Bumalik, pataas. Balik, oo. Pabalik. Napatingin ako, wala pala akong kasama. Ako lang pala mag-isa. Sabi ko, ano anyari na naman kay Pastor? Kung hindi napipris, biglang nawawala. Oh, sabi ko, Oo nga, baka patensya na po kayo. maya-maya nag-text na. Nalobat. Patay. Oh, patingin daw si Pastor, di nila Ay, makita. nga pala. Sorry po. Ayan. Sorry. Ayun, ayan. Oh. Kapogi-poging Pastor, di mo pinapakita sa madlang people. Alam mo, nakakalimutan ko. Hindi Kasi- pala magandang lalaki. Ah. Lakas ng appeal. Yan. Yun. Di ba? Yun ang sabi mo naman, Pastor. Oo. Hindi mo masyado maganda lalaki. Pero malakas lang ang appeal. Oo. Kamusta na, Pastor? Mabuti naman po, ate. Ano ba nangyari? Hindi ba kayo naapektuhan nung 1.5 million na INC dyan sa ano? Hindi. Di ba nag-ano sila for oo. peace? Di ba? Yun ang kanilang... ang Ito- rally nila is prayer for peace ba? Yun ba yun? Ayun. Hindi naman ho ako naimbitahan eh. Ay, ganun. Ayan, tingnan niyo kamukha. Ayan, ayan. Ayan, tamo. Wow, Ariel Rivera. Ay, sino ba yan? Hindi ba? Oh, Ayan, kamukha niya. Ayan. pakita nga. Ayan, katukay. Hello, Tina, tamo, Tavernier. parehong ngiti. Parehong ngiti. Ayan. Ano ba nangyari ho Di dyan? ba? Tamo, Pastor, pina-plug in ko yung ano mo. Asan siya? Ayan, yung kanyang kagapuhan. Ay, baliktad.
Ayun. Kahawig ni Ah. Ariel Rivera si Pastor Busito. Ganun ba yun? Oo. Marami kang fans dito. Die hard fans mo si Rachel Bonete. Oo. Rachel. Oo. Tsaka si Mami Fan ko dyan Irene. eh. Mga Manalo. Ayan. Ay, nako. Talaga naman. Anyway. Parang mga puro mga attend dyan ah. Bati ka, Pastor, sa iyong mga fans. Yes. Apo, hello po sa lahat. Magandang umaga at magandang gabi po diyan sa Amerika. Ano po? Tama po ba? Yeah. Sa LA po ba? LA. Magandang gabi, magandang umaga dito po sa Pilipinas. At sinend ko nga kahit doon sa binabible study sa Taiwan, sa Amerika. Mhm. Sinend ko yung link natin. Ayun, nako. May mga kilala ba tayo dyan sa Taiwan? Natin. Madalas ako nagpupunta dyan, Pastor, sa Taiwan. Ay, Yan. buti nga po kayo. Ako, hindi ko imbitahan nila ako doon eh. Ayun na. Ayan mo. Punta ka, malapit ka lang naman dyan, di ba? Oo. Basta, ang problema, wala. Pamasahe, no? Di ba, Le? Pamasahe. Pag-pray natin yan, makakapunta tayo. Makakapunta Amerika tayo lahat. din. Ang mahal din pala ng pamasahe. Ay, oo. Yung binabible study ko sa Amerika. So, sabi niya sa akin, uuwi daw siya itong April 8. Uy. Sabi niya, ang ticket niya ay $2,500 ba? Oo. Oh, matamahal. ganun. Kasi Holy Week ba yun, Opo. April? Oh, Sabi ko, wow. ano pala presyo? Tama ba? Tama. Sabi ko niyo, uwi na yun. Hindi, saan siya galing? Philippine Airlines yun siguro. Saan siya galing? Taiwan? Pero, hindi po. Sa US. US? Amerika. Ay, Opo, parang ngayon na siya nagko-combine kumuha. kasi ng Bible. Po, Ngayon na siya kumuha ng ticket para ano. Ngayon na nga. mura. Oo. Ngayon po, nung kumuha na po siya, naghahanap na po siya ng ticket ngayon. Para makauwi daw siya. Sabi ko, kaya pala iba ako mga nasa Amerika, instead na uwi, pinapadala na lang yung pera dahil Yan. Oo, dahil 100,000 din. Kaya kami pagka nauwi dyan, talagang ganun. taunan yung pag-iipon namin. Siyempre, bukod doon sa mga pasalubong, yung pamasahe namin ng madugo. Biro mo isang tao, estimate mo lang, mga 2,000 ka mo. Kung Christmas pa yan, umaabot na mga 2,500, mga ganyan. So, isang tao yun. Ganun. Pero pag maagang nagpa-book, May mga okay. nagpa-book, Mas earlier, mas mas cheaper. mababa. Oo. Tapos may mga pasalubong ka pang Toblerone. O depende mga sa ganyan. airline o sa airplano. Yes, correct. Pero ang pinakamura ata is yung Iba Air at saka Asiana. Yan. Yung dalawang yan ang ang madugo dyan, Japan Airlines. Katulad. Yan. Philippine Airlines, yan ang mga mahal dyan. Yan. Pastor, ano yung topic mo ngayon? Unfinished. Pinapagawa na nga ako nila ng Pasig. Yeah. Pinapagawa na pala. Po. Ano yung topic mo? Apo. Unfinished business. Yun. Hindi pa tapos na. Opo, yung title po natin. Unfinished Unfinished business. Opo, unfinished business. Opo, yan ang topic natin ngayon. Yan. Maganda-ganda pag-usapan dahil medyo napapanahon. Okay. Tayo po ay nakakalabing-anim na araw na ng taong 20 at 25,000. Taon. Tama ba ako? Tama. Taon tayo. Opo. Oo. Opo, Tagalog at Tagalog, no? 15 Dalawang araw. 25,000. Tama ba? Ang hirap pag-Tagalog. Wala na talaga. 2,025 taon. Yun pala. Yun, ganun. Yan. 2,025 taon. Yeah. Opo, meron tayong 16 days na araw ng taong 2025. At very early pa. At hindi pa natin alam. Katulad nung shinare natin nung nakaraan alam natin medyo madilim pa sa atin ang taong 2025. No? At
early of 2025 nakita natin yung mga initial na mga naging event, no? Yung mga plane crash, Yan. yung kaguluhan sa politics, and then itong sunog na naganap po, no? Sa California. While I'm Ongoing pa rin, Oo, Pastor. Hindi pa tapos yan, ha? Going pa rin po ba? Yeah. Dire-diretso. Not yet. Hindi pa tapos. Ah, Ngayon ay Still- malakas ang hangin ngayon doon sa Palisades. Yun yung lugar na mga mayayaman. Parang ito ay Corinthian Gardens ba? Parang ganun ang oo. dating. Parang Forbes Forbes Park. Park. Forbes Park, ganyan. Fort Mga, Park. yan, lugar ng mga mayayaman. Yan, andyan si, Mga artista. Tom Hanks, Mel Oo, Gibson. nakita ko nga sa TikTok, Ah, yung mga artistang dyan nakatira. yan ang mga bahay nila dyan. Oo, walang may talaga sa disaster, walang mahirap, walang mayaman. Yan. Yan. Dati akala ko ang nasusunugan lang, lagi mahihirap yung mga nasa squatter. May mayayaman din pala nasusunugan. At nagulat ako dahil dati, akala ko ang namamatay lang sa sunog na nasusuffocate, natatrap, yung mga mahihirap. Meron din pala mayayaman na tatrap na nasusunog. Totoo yan. At Oo. hindi lang yan. At Ang akala ko- mahirap pa yan, Pastor, dito ay hindi na tinanggap ng mga insurance company ang bahay. Nawala na silang insurance. Kapag nasunog yung bahay mo, wala na. Hindi ka na, bahala ka na magpatayo uli ng bahay Walang mo. claiming na magaganap sa mga nasunugan. Wala. May Kaya, insurance din. yung, May mga insurance. yung O, iba, dahil hindi yung kaya. iba. Hindi kaya. Kasi isipin mo, ikaw yung insurance company. Alam mo yung lugar na yun prone sa sunog. Tatanggapin mo ba yung Pero hindi Oo pwede nga. kasing walang insurance ang bahay. kaya nga mayroong Insurance. mga insurance company na ayaw na nilang kasi malulugi Baka, na sila. baka nag-declare na ng Bankruptcy. bankruptcy. Yun na nga. Ganun na nangyari. Siguro Ito, dahil nagtayo ang na laki- lang sila sa ibang lugar, wag lang doon sa area na yun. Kaya bukod sa may sunog na, may baha pa sa kanila. Magre-rename na lang yung insurance. Ayun siguro, ibang kumpanya, ibang pangalan. Ayan. Ayan, may- Parang sabi nila arson daw Arson ang nangyari. Yung ibang lugar, merong arsonist, yung mga sinasadyang sinusunog. Meron talagang merong side na arson ang cause. Yung mga may, alam mo na, walang magawa sa buhay, na ng mga tao, Mang-asar. Mang-asar. Tatawag mo mang-asar. Ibang klaseng mga sarili. Walang magawa ba na nahuhuli naman sila. Tsaka may mga looter din. Kaya nirelease ng gobyerno yung Coast Guard natin. National Guard. National Guards. Ganda siguro. Siguro, ang ganda siguro. Ganda siguro no? Joke lang. Iniisip ko. Sasabihin ko sana magandang business sana siguro sa California, tinda ng uling, Joke lang po, joke lang. Ba't ko naisip yun, no? Joke Okay lang ko, yun, naisip mo lang naman, Pastor Wala sa puso mo yun. Hindi, wala naman. Saka tatlo lang naman tayo nag-uusap Oo. Wala nakakarinig, Pastor. Joke lang ho. Hindi, matagal ng joke yung mga ganon. Tayo lang naman. Wala yung matatandang joke. Pero hindi naman tayo nakikisaya sa ganun nangyari. Siyempre. Kaya lang, siyempre, lagi nating tingnan. Kasi marami nagsasabi sa TikTok, dahilan? May mga sinasabi silang dahilan yun na maaari kung bakit gano'n nangyari. Kasi natural disaster po, nangyari. Calamity. So, possibly, may allowed may Lord, at possible na yan ay may rason bakit nangyari. Mayroong arm din si Lord doon sa nangyari. Posible. That's possible kasi sa ganung mga... Tsaka yung sinubuhay yung babae, January 6 ba? 8? Na nag-prophesy, nag-prophecy. Na meron na. Kanina lang ko nakita din. Yung dark clouds sa California. Yung nag-speak sa aeroplano. Yung nga sabi niya na kahit saan ka daw Yung mga lumingon. nangyari po ngayon. Oo nga, yung mga nangyari po ngayon, parang hindi na siya ordinary, parang extraordinary na yung mga event simultaneously sa buong mundo na nangyayari.
na marami nagsasabi possibly ng sign ng talagang very close na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Opo. Kaya tayo, ang ganda lang ng itong pag-uusapan natin. Noong nakaraang pinag-usapan natin, yung nakita natin, no, ilang simbahan. Oh, yeah, included Diba, na pala wala yung nang pastor, umaattend, yung nasunog din ng Church Oo. ng Nazarene, yung Altadena Church of the Kasama Nazarene. na natutog? Yes. Yan ay kasama sunog. natin dito yan sa sa Church of the Nazarene. Opo. Opo, no? Grabe. Yun nga, at iba, naging restaurant, naging pub house, no? Ay, Naging party-party. saan oh. ko nakita So, ibig yun, sabihin, no? Pinalabas na dito. Oo, pinalabas ko yun dito yung isang Pinalabas church na Oo. ginawang discohan, ginawang bar, ginawang restaurant. Pinakita yan ni Pastor Sammy Santos. Pastor Sammy ba? Oo. yung nag-preach na nakaraan, yung preaching ko, Sa inyo ba yun, Kasi Pastor? Sa inyo Oo. galing. Oo. Yeah. Yeah. sa akin, Grabe na, no? Pastor, ibang klase. Ito yung nangyari nung naggalit ang Panginoon na pinagwawasak niya yung mga nagtitinda doon sa kanyang church, di ba? Nagalit ang Panginoon doon, tinaob niya lahat yung mga nagtitinda doon. Pero church yun eh. Di sana kung talagang binenta yun ng church, binago na lang sana yung structure. Hindi, talagang Bakit ginawa nila? nandoon yung altar eh. So, imagine mo, ganun ang ginawa. Wow. Tapos yung mga pumapasok doon, talagang hindi ko maisip kung paano nila na... possible po yun, talagang intentionally, talagang one way of mocking pa rin ni Lord, kay Lord din talaga. yun. Kamakailan lang din, may nag-mock na naman kay Jesus, kaya nagkaroon ng sunog ngayon dito sa California. Kung matino ka talaga, halimbawa ikaw mayaman, alam mo nalugi, binebenta. Pero possibly kung may takot ka sa Diyos at nag-o-on, Lord, ipipreserve mo yun talaga na still Yeah. para sa Lord pa rin yun. Amen. Kaya lang, yung ginawa mo ganun, tapos yung imahe ng simbahan ay yun pa rin, one way of mocking pa rin kay Lord yun. Yeah. Still. Kaya, hindi lang... Yan yung nagpapatunay na malapit na talaga. Malapit na. Malapit na talaga dumating ang ating Nangyayari na. Baka magkaroon na naman ng pangalawang Sodom and Gomorrah. Ay, yung nakakatakot. Di ba may prediction dyan sa Pilipinas, Pastor? That will be Opo. on April 25, 8.2 earthquake at 4:01 a.m. Hindi ako naniniwala Ayan, doon. mga predictions ng mga hindi natin alam. Kasi no one can predict ng earthquake eh. Kasi yan ay... Matagal na yan, yung the big one laging Oo, sinasabi. kahit dito meron yan, the big one. Big one. Pero, tingnan po natin, pero ang maganda po kasi, sa Pilipinas ay marami pong mananampalataya ng Panginoon. Yeah. Dito kasi... Kung paano ang California na sa gitna ng malaking sunog, merong mga nasa gitna na hindi nasunog, na nasave. Yun ang... Mas malaki po ang katotohanan at katiyakan na ang Pilipinas po sa mga mananampalataya, kung ito man ay paintulot ng Diyos, sa kanyang rason, ay hindi niya ahayaan na mapinsala ang mga anak niya. Yeah. Amen. Mabuti po ang Diyos sa mga naniniwala. At ang care niya, sabi ng Psalm 127, ay nasa mga nagmamahal sa Kanya. Mhm. Okay. Siya. Kaya thank you tayo kay Lord. Kaya nga yung pasalamat natin, di ba? Yung topic ko po noong nakaraan, Season of Thanksgiving, hindi lang dahil tayo na blessed financially, materially, hindi lang dahil buhay tayo at nakarating tayo ng 2025 at malakas. Importante at pinakamagandang nangyayari sa atin, still, our faith are more growing and growing. At yung love natin for each other is increasing. No? Yun ang maganda na tayo ay patuloy na nasa pananampalataya. Tayo po ay still recipient pa rin ng word ni Lord. At ang kaligtasan na regalo ng Diyos sa atin ay talagang ito po ay sobrang malaking impact sa puso natin. Na sobra tayong naging masaya. Na tila baga parang ito na yaman natin sa buhay.
na hindi makukumpara ng yaman ng mundong ito, no, na kayang tupukin ng apoy. Masira ng tanga, di ba? Opo. Kaya hindi na madadala sa langit. Amen. Kaya yun po importante, pasalamat natin. Tapos, habang tayo po ay nasa pananampalataya, no? At tayo po ay masaya talaga sa salita ng Diyos. At ang kaligtasan talaga ay sobrang napakahalaga para sa atin na regalo. Kaya alam natin, di lahat ng tao maliligtas. Dahil yung mga mananampalataya lang. Kaya yung trabaho natin ay hindi pa tapos. Yun. Opo. So, Yan- ang pag-uusapan po natin ngayon is yan. about unfinished business. Unfinished. Opo. Yan. Mayroon po tayong tungkuling di pa tapos na dapat nating tapusin. Trabaho na dapat nating gawin. Purpose na dapat na ma-fulfill natin. Kasi tayo ay created for a purpose. Hindi tayo nilikha para sa sarili natin. Sabi nga ng Romans 14:7. At we are all created by God. Sabi ng Colossians 1:16. And we are all for God. Opo. So tayo ay dapat mabalik tayo, lalo tigit tayo po ay nasa last day of last days. Ibig sabihin, anytime now, hindi na soon, no? Now, anytime now, babalik na ang Panginoon natin. Mhm. So, nawa ay tayo mga Kristiyano, dahil wala namang ibang tatrabaho at gagawa at fulfill nito, kundi tayo. Yan. Hindi naman pwedeng mag-share, mag-save ang mga unsaved. Hindi naman pwedeng mag-share ng gospel yung mga wala namang gospel. Hindi naman pwedeng i-share si Jesus na hindi naman, wala naman si Jesus sa buhay niya. So, walang ibang gagamitin kundi tayo mga Kristiyano. Kung tayo po ay hindi natin papahalagahan ang kaligtasan, hindi natin maibabahagi sa sinuman. So ito po yung unfinished business natin. Huwag nating tapusin yung buhay natin na hindi natin to na-fulfill. Kasi siguro, ligtas ka, possibly, pero hindi ka magiging fulfilled and satisfied kasi hindi mo nalakaran ang purpose mo. Hindi sa pagyaman, sa pagtulong lang, no? Kundi sa kaligtasan ng mga tao dapat ang importanteng ating ibahagi. No? Kasi yun ang pinakamahalaga. Ang yaman napaparam, hindi madadala sa langit. Pero ang kaligtasan, mula sa lupa hanggang langit, madadala natin. So unfinished business, purpose na dapat ma-fulfill, Kristiyano na dapat na mga nagwi-win, nag-share ng gospel, at mga Kristiyano na dapat na nagdi-disciple. Apo. Bear with me. John chapter 9 po, Papsi, Mamsi. Mhm. Verse 4 and 5. John chapter 9. Verse 4 and 5. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin po. Okay lang po ba? Tuloy na ba ako? Yes po. So, Yeah. opo, sige na po tayo. Pray po tayo. Mm. Dakilang Diyos, Panginoon, minsan pa. Salamat sa opportunity again, Lord, na makapag-share ng gospel. Sa opportunity na makapag-serve kami, Panginoon, para sa iyo. Patuloy lang kami, Panginoon, nag-aas ng forgiveness sa lahat ng mga mali namin, Panginoon, kasalanan. At kami lagi nag-forgive them for those who sins, Lord, against us. Sanctify mo kami, cover mo kami lagi ng blood mo, Panginoon Jesus. Gawin mo kaming karapat dapat palagi, Lord, na maging daluyan ng mga salita mo. Speak with me, Lord. Kayo po ang magsalita sa akin. Hindi po ako. Kayo po ang mangusap sa mga tao Yes. na makakaabot ng mensahe mo, Panginoon. Amen. Yes. Na nawa ay pahalagahan nila yung purpose nila. Amen. Pangalawa, pahalagahan nila yung calling nila, Panginoon. Mhm. Hindi lang sila may purpose, kundi tinawag mo sila, Panginoon, sa kadahilanan. Kaya Lord, sa oras pong ito, Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang makita, maitanyag at mahayag sa araw pong ito. Bless mo kami with your words. Bless mo kami with your presence, Lord. Fill us while we hear your words, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Amen.
Kailangan daw natin gawin ang mga pinapagawa ng kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makagagawa pagsapit niyon. Yan. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Because night is coming when no one can work. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito pong verse 4, the words daytime and night had a double meaning. The daytime here is probably referred to Jesus. To Jesus' short time on the earth. Opo, napakaiksi ng panahon ni Christ. 33 years. Pero ang starting ng kanyang ministry when he was 30 years old, 3 years. When he was traveling with his disciples, they were doing God's work all the time. Kaya si Jesus Christ in 3 years time, sobrang urgent yung kanyang ministry. They were doing God's work at all time. Jesus was teaching people about God. Jesus was curing people who were ill. Good things were happening because of Jesus. The light for the world, but very soon people would arrest Jesus. Jesus is the light of the world. Will die, this will be like the night. Ibig sabihin, yung day dyan, yung umaga, na habang may araw, maliwanag pa, ay yun yung opportunity na dapat nating kunin. Dahil hindi sa lahat ng oras ay maliwanag, may pagkakataon, no, umaga pa rin. Dahil dadating ang gabi na hindi na pwedeng gumawa at magtrabaho. Nagre-refer yun, possibly, doon sa short time ni Christ, kaya nagmamadali masyado dahil alam niya na mamamatay siya. At ito rin ay referring doon sa mga opportunity na meron tayo. Alam naman natin, hindi sa lahat ng panahon, umaga, no, darating ang gabi na hindi na pwedeng makagawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas, darating ang araw, manghihina tayo. Baka hindi na natin magawa ang purpose natin. No? Kaya maring bata pa tayo ngayon, pero darating ang araw, tatanda tayo. Maring malakas at buhay tayo, pero darating ang araw, mamamatay tayo. Day and night. Opo, unfinished business. Sa pag-usapan po natin, lalo tigit ngayong panahon po ito na sabi ko nga, wala namang iba pong gagawa para i-share si Jesus, i-promote si Jesus, kundi tayo pong mga Kristiyano. Malaki po ang kakayanan ng multimedia, ng social media, ng radio, no, para po lalo pong ma-fulfill po ang gospel para ma-spread out hanggang sa buong mundo at sa lahat ng tao makarating at makaabot. Number 1 po, yung opportunity day and night, no, ibig sabihin, as long as it is day, ito po ay, number 1 is opportunity po natin yan. We have to look for opportunity. Hanap tayo. Habang may opportunity, yun ang tignan natin. Hindi naman masama magpakayaman at magpakasarap. No? Pero tandaan natin, hindi tayo dyan hinrate lamang. Lalo tigit, hindi yan ang purpose lamang natin. Meron tayong reason kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Kung bakit ka yumayaman, bakit ka pinagpapala, may purpose yun. Bakit ka maraming pera, may purpose yun. Hindi lang para sa sarili mo. Kung hindi para sa Panginoon. Bakit ka na-elect? Bakit ka naging congressman? Bakit ka naging senador? Kaya lang, marami ang mga napasok sa politika na defile. Nakalimutan nila yung purpose. Nasa national ka, ibig sabihin, hindi ka lang sa community, sa family, dapat mag-spread.
at magamit para mas marami pang makakilala, maligtas. Nasa national ka, the entire Philippines, ang scope mo para makapag-share, makatulong sa mga pastor. At ikaw po ay magamit para yung mga pastor na mahihirap ay mabigyan ng pagkakataon para lalo pang bumilis ang maraming tao na maliligtas, lalo na sa Pilipinas. Pero marami po, nakakadismaya lang, nakakainis. Kung kailan sila na-promote, tsaka nakalimot sa Panginoon. Kaya mahirap po talaga ma-fall sa pera. Opportunity. We have to look for opportunity. Opportunity na makapag-serve tayo kay Lord. Huwag po nating sayangin. Regardless kung ikaw po ay nag-aaral, regardless kung ikaw po ay nagtatrabaho, nagpapayaman, nagpapasarap sa buhay, bumubuo ng pamilya, huwag po nating kalilimutang mag-serve kay Lord. Mahirap maintindihan at maunawaan, mahirap matanggap, pero ang katotohanan hindi natin kayang pasubalian. Katulad ng California, regardless marami mang hindi naniniwala sa Diyos at ayaw maniwala sa Diyos, pero yung kaganapan at nagaganap at nangyayari na hindi natin kaya ipaliwanag, alam natin there's something above all na makapangyarihan na nag-o-orchestrate sa lahat ng event simultaneously sa buong mundo na hindi pwedeng hindi paniwalaan. Opportunity na makapag-serve tayo lahat kay Lord. Huwag nating sasayangin. Kasi minsan nag-concentrate ka sa aral para lang maging cum laude ka, matapos mo. Nakalimutan mo ang paglilingkod mo, iniwan mo, inabandon mo yung pag-serve mo kay Lord. Tandaan natin, hindi natin mararating yung tagumpay. Dahil isang aksidente ka lang, isang sunog ka lang, isang kamatayan ka lang, tapos ang kaligayahan natin. Huwag nating iiwan si Lord. Regardless, ano man ang pangarap mo, basta importante, kung saan ka man marketplace, dapat lagi mong dala-dala si Jesus para i-share. Alinsabay ng pangarap mo matupad, alinsabay ng purpose mo ay ma-fulfill din. Opportunity na makapag-serve tayo kay Lord, wag nating sasayangin. Always remember that opportunity, not once. Tandaan niyo po na opportunity, isang beses lang po kumatok sa buhay natin yan. May mga oportunidad sana ay nagawa na natin ngayon, natandaan natin, pero hindi natin nagawa, hindi na natin pwedeng mabalikan pa kasi wala na. Tama po ba? As long as it is day, ito yung advantageous po natin o na chance sa panahon na may advantage ka, dapat ginagawa o gawin na natin. As long as it is day, ito yung advantageous po natin na binigay ni Lord sa atin. Yumamang ka, naging leader ka, pagkatapos nilagay kang congressman, ginawa kang senador, dapat yan yung chance. Advantage mo na yan. Samantalang nung wala ka pa, katulad ka pa lang namin na masimple pa lang na pastor. Nangangarap ka para sa mga pastor, para matulungan. Mangangarap ka na mas malakihang krusada at pagkakataon para mas maraming maligtas na kaluluwa. Pero nung nilagay ka na ng Panginoon, nakalimutan na natin. Kalimutan na natin yung ganong chance natin. Sa panahon daw na meron tayo advantage, gawin mo na. Habang single ka pa, yan, sa mga kabataan, advantage po yan para gawin mo po yung purpose at calling mo. Kapag may asawa na kasi, mahirap na magawa, na nalilimitahan lahat. Lalo tigit, yung advantage at opportunity na meron tayo, na meron kang asawang mabait, yan. Opportunity po yan, samantalahin nyo na po yan. Kasi hindi lahat ng asawa mabait. Kaya kung meron kang asawang mabait, huwag mo lalapas ng anin. Lalo na kung lalaki ang mabait, nako. Dapat yan, tinetreasure yan, minamahal. Kasi tandaan nyo, hindi lahat ng lalaking asawa mabait. Kahit nga Christian asawa, ang dami hindi mabait eh. Tama po ba? Pero pag nag-asawa ka na mabait, mahalin mo na yan.
Huwag mo nang samantalahin na ia-under mo pa. Mahalin mo na lang. Kasi minsan Paano nakikita ko, naman ang grabe. babae? Asawa ng lalaki. O asawang babae. Sige, Mamsi. Kumbaga, dahil mabait, sinasamantala mo naman. Wag naman. Ibang advantage naman ang ginagawa mo. So, dapat mas matuwa ka at magalak ka. Tandaan niyo po, hindi lahat na magkaasawa ka mabait. Nako, jackpot ka na po dyan. Yun. Ano bang sinasabi niyo, lalaki o babae? Ang sinasabi Ah, lalaki Pero din. mas matindi ka lalaki. Oo. Sa babae, ibig na yun eh. Kasi siyempre, na-overshadow, na-overpower na lang. Pero yung magkaroon ka ng lalaki na talaga sobrang bait para sa'yo at mapagmahal, wag ating sayangin. Dahil baka isang araw, mawalan ka ng mabait na asawa. Yeah. Okay. Kukunin na ni Lord. Say sorry and say forgive me to those people, 'di ba, na possibly ikaw nakagawa ng mali at ikaw naman ang nagawa ng masama. Importante po 'yun. Na kasi minsan nawala na yung tao, tsaka mo pa naisip na humingi ng sorry. Nawala na yung tao, tsaka mo naisip na i-win o kaya i-disciple o kaya sharean ng gospel. Wala na. So, si Jesus Christ, sa kanyang 3 years of ministry, 33 in earth, no? On earth, talaga makikita niyo po yung urgency niya. Kahit sila Apostle Paul, ang mga apostol po ay sobrang urgent. Ang layo pa, pero yung urgency, dahil maaring matagal pa nga sa tingin mo dumating ang Panginoon, pero yung buhay ng tao mabilis. Makita mo ngayon, baka bukas hindi mo na makita. Katabi mo ngayon, baka bukas hindi mo na katabi. Di ba? So, opportunity po to say sorry and say forgive me. No, wag sa panahon na patay na saka pa natin gagawin at sasabihin. Lalo tigit sa mga magulang po natin at sa mga mahal natin sa buhay. Kasi hindi na madidinig daw. Amen po ba? Basura ang business na hindi business ni Lord. Sabi nga, hindi lahat daw na naglo-Lord, Lord, o nagsasabi at tumatawag Panginoon, papasok sa langit. Amen po ba? So opportunity, yung araw, yung bawat pagkakataon na meron tayo, ito po yung opportunity na dapat sinasamantala natin. Dahil hindi lahat ng ngayon ay bukas mo pa. Amen po. No one knows what every tomorrow comes. Wala nakakaalam. Kahit ngayon malakas ka, pero bukas hindi mo alam paano pwedeng mangyari para sa atin. Life is too short, sabi ng mga ngaral. At everything not just has a reason, but everything has a season. Amen po ba? So opportunity, wag nating sayangin. Katulad niyan, no, maraming taga California ang hindi naniniwala sa Diyos. Sino dapat ang mag-share doon? Dapat yung mga Christian within that area. Sayang, pag namatay na, nasunog na, wala na. Amen po ba? Buti sana kung yung mga tao na yon, nasa kabila ng pagmamak nila kay Lord, pagkatapos nakita nila yung ganun, baka nga hindi pa nila ma-realize yun eh. Na dahil sa mocking nila yun o at kasamaan nila eh. At yung mga iba, baka ang tendency no, baka lalo pang magpakasama. Amen. Opportunity. Meron, dapat ay huwag sayang. Pangalawa, unfinished business. Number 2 is urgency. Labor with urgency. Urgency requiring immediate action. Yung tipong nagmamadali ka palagi. No? We must do the work of Him who sent me, sabi ni Jesus Christ. Immediate action, importante pagkuha ng opportunity, pero dapat may opportunity, ang daming binigay na opportunity, pero dapat may sense of urgency. Yan. Kasi maraming Kristiyano po ngayon parang wala na masyadong impact. Parang, di ko lang alam, parang yung complacency, no, parang nakikita ko sa mga Christian ngayon, parang okay na sila, komportable na sila.
parang wala ng urgency na mag-save ng kaluluwa. Hindi mo alam na yung mga magulang mo na ngayon na hindi pa believer, anytime pwedeng mawala. Paano yung hindi mo na-share, hindi mo nadala sa Panginoon? Parang wala ng urgency yung kapatid. Kaya minsan tinakil ko po yan. Dapat magkaroon tayo ng compassion. Muli ibalik sa atin yung ligaya ng kaligtasan, kung paano nadama nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon na ligtas ka. Sana ganun mo rin i-share talaga sa kanila. Dahil alam natin at alam mo, without Jesus to the people, hindi po sila maliligtas. Opo, tandaan po natin, pag wala kay Kristo, hindi po maliligtas po sila. Huwag na nating i-argue po yan. Opo, those who believe in Christ has life. Those who not believe in Christ has no life. But the wrath of God remains in Him. John 3:36 po yan. Amen. We must do the work of Him who sent me. May immediate action ka, may sense of urgency ka. Amen. Kasi kahit may opportunity, kung walang sense of urgency, sayang lang po ang lahat ng opportunity. Kasi pwedeng maunahan ka pa ng iba bago ka nakaisip na magmadali. Pagdating mo, wala na. Masasabi mo sana pero tapos na. So dapat may sense of urgency. Sabi nga, 'di ba? Daig daw ng maagap ang masipag. Daig ng maagap ang masipag. Dahil hindi lahat ng panahon, tatandaan po natin, magagawa mo pa 'yan. Kailangan matapos ko ito, dapat lagi natin sinasabi. Amen po ba? Nung araw nga, 'di ba, tayo pag nanliligaw, may sense of urgency, Papsi, 'di ba, Mamshi? Na parang parang feeling mo, babakuran mo na agad yung babaeng gusto mo kasi baka mamaya may iba pang umaali-aligid. Kaya nagmamadali ka, kahit sa anong kaparaanan, kailangan makuha mo na para hindi na makawala para sa'yo. Yung sense of urgency lagi nandun sa atin. Dapat kay Lord, dapat meron din tayong sense of urgency. Amen. Dapat nagmamadali tayo. Dapat higit sa lahat, yung takot mo kay Lord. Kaya kung bakit nagmamadali ka. Para ma-save natin ang maraming mga tao. Dahil marami pang event simultaneously, natural disaster, at marami pang magaganap na possibly yan po ay mga reminders at mga reminders ni Lord sa mga tao para sila po ay makaisip at makaalala sa Diyos. Amen. We must quickly carry out the task. We need to be energetically do the work. Share po natin ang gospel. Tandaan natin, di magagawa ang task kapag walang urgency. So, pag may opportunity, dapat may urgency. Amen. Sayang yung time, sayang yung panahon. Maraming mamimiss. Maraming makakalagpas. May makuha ka man, pero konti na lang. Amen. Number 3 for last, unfinished business is boundary. Say to yourself, boundary. Learn the boundary. Dapat makita natin ang lahat ng bagay ay may hangganan. Kung may day, may night. Ito yung night na panahon na hindi ka na makagagawa. There is limit. There is boundary. Remember your God in the day of your youth. Because life is limited. Dahil lahat ay may hangganan. Amen. Sana magawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin na ngayon. The end of the day, we are all accountable to our Creator. We are all accountable to our God. Amen po ba? Kailangan tapusin
ang task na iniatang ng Diyos para sa ating lahat. Again, Jesus emphasized that He was the light of the world. Amen. Lahat ng tao ay nasa kadiliman at patuloy na madidimlan. Kaya kailangan nila ng Savior, walang iba, kundi si Jesus. Unless na ma-share natin sa kanila, ay hindi magliliwanag ang buhay at kinabukasan nila. Amen po ba? Amen. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa na nagsugo sa akin habang umaga pa dahil malapit na ang gabi at wala nang makagagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Kailangan gawin natin yung pinapagawa na nagsugo sa atin habang may pagkakataon pa. At kung tayo po ay gagawa, medyo bilisan po natin. Dahil merong limit, may boundary. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang opportunity ay magagamit. Dahil darating ang gabi na hindi na natin pwedeng magamit ang opportunity na meron po tayo. Unfinished business. Amen. Tapusin po natin yung task, yung trabaho na dapat gawin, purpose na dapat ma-fulfill. Kristiyano at mga Kristiyano nagwi-win, nag-share ng gospel, nagsisave at nagdi-disciple. Unfinished business. Number 1 is opportunity. Number 2 is urgency. And number 3, boundary. Amen. Magandang umaga at magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Kailangan now na. Hindi mamaya, bukas. Oh. Now na. Hindi pwedeng, ay, mamaya na. Problema nga, Pastor, magsisimba lang Kinatatamaran Oo. pa di ba? Yung sabi, next Sunday na lang. Oo, kasi umaambon. Paano kung wala nang next Sunday? Oo, yun. Yun ang, tsaka, You miss the opportunity, sabi nga na. hindi lang yun, tsaka yung pag ano natin ng vitamins na sa araw-araw yung Bible verse, pagbabasa ng Biblia, yan lagi ko, sinasabi ko parati yan, kahit isang verse lang magbasa, tapos, mag-ano tayo doon, magnilay-nilay tayo doon, intindihin natin, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon, anong ibig sabihin tong mensahe na ito. Yun. Ang iba kasi namimili ng babasahin sa Biblia. Yung magaganda ang pinipili. Pero hindi nila alam. Tama yung sabi ko yung yung share ko po dapat recipient tayo. Love natin yung word. Tsaka hanggat maaari po. Okay po, mag-start tayo sa one verse every night or every day. Pero hanggat maaari, one chapter po talaga. Kasi kung one verse lang ang babasahin mo every day, mamamatay ka na, hindi mo patapos ang Biblia para mabasa. lugi. O hindi mo patatapos. Promise. Sarap kaya Tanda magbasa. natin. Opo. Biro nyo, nag-scroll ka sa TikTok, sa video. Hindi mo na mamalayan, nakakadalawang oras ka na. Yeah. Opo. Pero sa isang chapter, possibly 5 minutes lang kaya mo tapusing basa. Yeah. Opo. Kaya nga tayo ay Hindi nagpapakontest siya dito ng dagan sa kaabalahan at kapaguran. yan. Ay. Sige po. Okay. Baka may katanungan sila kaya iniksiyan ko lang. Gusto ko yung mas maraming tanong Opo. Wala naman, may mga ano lang. May mga comments. Sabi ni Filinato Perez, Pero ano ba mga bad reaction po dyan? wala naman. Wala Baka na. may tanong. Hindi ko nakikita Walang si tanong? Rejoice Hindi nandyan yan. Sabi ni Filinato Perez. Magtanong ka. Sabi ni Filinato Perez. O magtanong For us, ko baka kahit pa paano makapagdagdag po ako ng encouragement sa inyo. Yeah. Ng konting di ba? Sayang din naman. Ito Baka bukas, may comment dito, Marathon na Pastor. ako. Apo. Sabi dito, for us Christians, Jesus places an obligation to be responsible with our time. All who serve God must do so.
Ayan. Ano pa tong mga ibang comment dito? Taga California din yan, sa Santa Si, Clarita. Oo. Ha? Yeah. Yan mga... Ligtas po yan. I know. Yan, mga kaibigan natin yan. Mga kasamahan namin sa Nazarene Church. Church of the Nazarene. Diyan sa LA. Very good po. Si Pastora Mary Jane Saboy Omli, ang sabi naman niya ay lahat tayong mananampalataya kay Jesus, kailangan tayo ang ilaw at asin Oh, yeah. ni Jesus na naghahanap ng mabuting balita sa buong mundo. Huwag lang simba ng simba. We go to our comfort zone. Wala na, di ko na mabasa. Comfort zone to preach the gospel Gospel. to all people throughout the whole world, Yeah. sabi niya. Amen. Yeah. Okay, kasi pag Yes, yung talagang- salt nawalan na ng lasa, wala na. 'Di ba? Nawawalan ng lasa yung salt, pastor, 'di ba? Pag Opo. ano, Tinatapon sa kalsada, tinatapak. Yun ba? Sabihin po nun, mayuyurakan ka as a Christian. Si Lord din nayuyurakan dahil sa gano'n. Kaya dapat ipakita natin yung life with Christ. Amen. Dapat. yeah. Ayan. Tama po yung magtimba. Very, very, very good po yun. Tama yung At, sabi mo nga, Pastor, at- ay lahat tayo ay wala na tayong panahon na nangyayari sa mundo natin ngayon. Talagang kakaiba na talaga. Naiiba. So, anong pan dapat natin gawin? Kapag sinayang natin ng panahon, dumating ang Panginoon ngayon, anong sasabihin niya sa atin? Anong nagawa mo sa buhay mo nung naririto ka? O, di ba? Tama. Samantalang kung tayo, nagkukusa na tayo ngayon na paglilingkod sa Kanya at pag-share ng Kanyang mga salita, ay ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done and my good and faithful servant. Di ba? Amen. Napakaganda nung sasabihin ng Panginoon sa atin. Well, kung wala tayong ginagawa, ay nako, anong sasagot ng Panginoon? Hindi kita kilala. I don't Ayun know lang. you. Yun ang nakakatakot doon eh. Wala tayong ginawa. Mm. So at least kumilos tayo at yan ay papaganda ng mata sa atin ng ating Panginoon, di ba? Nagiging apple of the eye tayo sa Kanya. Nagiging paborito niya tayo. Parang sabihin niya, ito si galing nito si Rejoice. Talagang sample lang yan. Yan ay naglilingkod sa akin. Tapos, Sample. Niloloko niyo si Rejoice. what is the use of light kung di magbibigay silbing liwanag? Madilim pa rin pala. Ano ang silbi ng upuan? Hindi mo naman maupuan. Di ba? So, ano sabi do? Itapon. Wala naman palang silbi. Yeah. Tama po yun. Tayo po ay may purpose. May 3 bagay nga ako nakita. Yung pagkalikha ng Diyos sa atin, may purpose po yun. Na magdulot ng glory para sa Panginoon. Nung tayo po ay tinawag, lalong tumindi yung ating responsibility. Kasi alam mo, tinawag ka na ng Diyos for a reason, para mag-share talaga. At gawin talaga ang ministry at i-advance ang kingdom ni Lord. Pangatlo po, nung ma-promote ka, inawa kang, di ba, pastor, leader, pinayaman ka ng Panginoon, pinaganda yung buhay mo, nilagay ka sa Kongreso, nilagay ka sa Senado. Plano pa sana ni Lord na igdaling kang presidente. Kaso hindi mo naman ginamit. Yeah. Dapat gamit. Kasi lahat ng bagay, nagtutuwa nga ako doon sa kakilala kong pastor. Alam niyo po, sabi niya, anytime siya makakatanggap ng pera, lagi niya sinasabi na, Lord, para kanino po ito? Parang ganon. Hindi niya inaari. Kasi tayo, pagka nagkapera, ang laki opportunity agad punta akong SM, bili ako ng, makakabili ako ng, di ba? Puro love bibili. So, pero hindi mo alam kung bakit ka pinapayaman ni Lord. Yan ang problema rin kasi sa mga malalaki. Sorry, patawarin niyo. Pero yun ang disappointment ko. Binigyan ka ng malaking opportunity pero nagsaserve ka nga pero mas malaki ang gaining mo kesa talaga sa mabulfill mo ang pinaka-purpose mo. Amen.
Still, wala ka rin kakaiba sa mga businessman. Nagsiserve ka, pero nagpapayaman ka rin. Nasa politiko ka, nagsiserve ka nga, pero mas malaki yung lugar na nagpapakayaman at makapangyarihan. Mhm. Opo. So sana hindi mawala ang original purpose natin sa Lord. Regardless kung gaano man tayo i-promote ni Lord sa buhay natin, lahat ng promotion sa buhay na nagaganap ay may dahilan para lalong mas bumilis at mas marami ang maligtas. Bakit kayo maman? Na Kristiyano? Bakit lumaki ang church mo? Ang dami umaatin ng mga milyonaryo at milyonaryo sa iyo. Hindi lang para sa iyo. Sana tulungan mo yung mga Kristiyano at mga pastor na naglilingkod din sa Panginoon, na nahihirapan dahil ang hirap mag-serve pag walang pera. Hindi dahil sa pangangailangan niya, kundi yung advancement ng kingdom. Mahirap po talaga pag walang financial involvement. Kaya yung iba nakikita ko, kumakapit sa mga Koreano. Apo. Pero hindi dapat. Yan. Meron man dapat tumulong ay yung mga Kristiyano po talaga dapat. Yan. Na unang mga pinagpala ng Diyos. Amen. At binigyan ng malaking opportunity para mas lalong makatulong at maraming maligtas. Yun lang naman. Pagka binigyan tayo Parang may- ng pag parang binigyan tayo may- ng authority, huwag nating aabusuhin 'yon. Gamitin natin sa tamang paraan. Yan. Parang di ka rin iba sa politiko. Na ang dami ko napansin ganyan, yumaman. Kung di ka pinayaman ni Lord, di ka magiging mayaman. Nagsaserve ka, parang iba lang din yan. Binigyan ka ng 10,000, nakatulong ka sa ilan. Pero yung kinikita mo, malaki, milyon. Parang yung isang programa lang Oh. sa TV. Binigyan ka ng 10,000. Bigyan ng 10,000 yan. Oh. Ang bait-bait na paningin mo. Pero alam mo ba, ang kinikita niya sa'yo, milyon isang araw. Tapos yun lang ibinigay niya, no? Akala mo, Diyos na. Akala mo, super bait na. Ganon din yung ibang mga ibang mga nagseserve kay Lord. At ibang binigyan ng opportunity na pinromote ni Lord na nasa Kongreso, nasa Senadong mga Kristiyano. Sayang, sana yung opportunity nandun ka na binigyan ka ng maraming pera. Yun sana ang magamit mo ito, gagamitin ko to. Yeah. Para mas marami pang makakilala sa Panginoon at Amen. maligtas. Darating na si Lord, di ba? Ganun lang bagay. Totoo yan. Hindi natin madadala sa pupuntahan natin yung Ay, hindi po. yung mga yan. Sabi nga ni, sino ba sabi? Si Great Agustin ba? Nung namatay siya. Di ba? Sabi niya, nung mamatay siya, ang wish niya, pag namatay siya, ang gawin, yung ataol, yung kamay niya ilabas. Pagkatapos lahat ng kayamanan niya, ilagay sa tabi ng ano niya. Para makita na wala kang madadala pag namatay ka. At yung lahat ng yaman mo madadala. Hindi yung madadala ho yun. Dapat ganun tumanim sa lahat ng mga mayayaman. Kasi malaki po talaga ang kinalaman ng pera sa advancement. Sa pagpapabilis talaga po na ma-share talaga salita ng Diyos. Malaki po kung bakit marami pong mga mahihirap na churches ang still mahirap pa rin. Kasi dahil wala talagang pera. Opo. Mahirap po talagang lalo tigit pa ang mangyayari dahil yung ibang mga mawiwin mo at ibang nawin mo, instead na sa'yo pupunta dahil mahirap yung churches mo, pupunta yan sa malalaking churches na Christian churches. Doon po talaga sila pupunta. Opo. Doon sila pupunta sa magagandang church, sa mga mayayaman na churches. Siyempre, maganda doon eh. So, dapat tulungan sila para, kasi yung tayo, national, sa taas ka, sa malakihan. Pero yung mga maliliit na pastor at churches, nasa grounds po sila. Opo. Ang binabaybay po nila, yung bawat mga tao na mga mahihirap, sinesave po nila. Amen. Amen. Tanong dito, Pastor.
Si Felinato, what does Jesus Christ mean by workers of lawlessness? Mm. Ano ba daw ang What ibig the sabihin ng Workers of lawlessness. lawlessness? Lawlessness. lawlessness? Pag sinabing lawlessness, ano yan eh? May batas pero nilalagpasan mo, walang batas-batas sa'yo. Ah, Yan ang ibig sabihin ng lawlessness. Ano, yung bakit mga Kristiyano po na parang hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, ano ba ibig sabihin niya? Yun Parang nga, ganun yung po mga ba? workers Ano ng... masasabi sa mga ganun Kristiyano? Mhm. Mga workers na ganun? Uh-huh. Hindi po pwede. Number one sin po yan. Yung lawlessness. Hindi mo pwede. May batas, may kautusan, at merong instruction si Lord na dapat natin gawin. Pero hindi mo ginagawa. hindi sinusunod. Hindi, Ano? hindi po pwede. Kahit sabihin natin na nampalataya ka sa Panginoon, Mm-mm. dapat ipakita mo that you are saved by your life. Oo. Di ba? Dapat pakita mo ligtas ka sa pamumuhay mo. Mhm. Amen. Dahil ang ligtas, nagre-resulta ng buhay ng ligtas. Mm. Confirm your salvation, sabi nga ng 1 Peter. Mm. Amen. Kasi hindi ka rin naiba. Oo, naiba sa mga taong gumagawa ng masama. Sila rin naniniwala kay Jesus. Mm-mm. Hindi ka magiging effective. Hindi ka pwedeng maging kagamit-gamit. Kasi katitisuran ka lang din. Hindi mo mapopromote si Jesus. In fact, ang mangyayari niyan, magiging dahilan ka pa para may stumble yung mga tao. Para hindi maniwala kay Jesus. Sabi nga yung mga hindi nagpapasakop sa batas. Yan ba yun? Sa batas, hindi po pwede po yun. Mm-mm. May batas ng Panginoon, may batas ang land na dapat sumusunod din po tayo. Dahil tandaan natin, ang batas, kinreate ni Lord yan, hindi yan masama. In fact, benefits po natin yan. Dahil hindi lahat ng tao sumusunod. Merong mga tao pong makukulit, sabi ng Bible, na kailangan talaga ng batas para sila mapigilan. Kasi gagawa sila ng masama. At kahit sa'yo, gagawan ka ng masama. Kaya may batas. For our safetyness po yun. Hindi po masama ang batas. Amen. Sunod po tayo sa batas. Amen. All right. Okay. Wala tayong mga Oh, may question? tanong pa po. Wala na. Okay, sige. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Andrew. Ayan. Until next time. Next time ulit, Magpe-pray si Pastor. mag-closing muna tayo. Meron po bang may request na prayer? Wala po. Pwede po daw ba kayong okay. kumanta? Hindi, joke lang. Hindi. Alam ko na po din nag-request niya. Prayer Si po Rachel sa na lang. lahat ng mga may karandaman na lagi namin pinagpipray Ay po. dito. Oo nga no? Lahat ng, Mm-mm. saka lahat po ng may pangailangan. Pag-pray din natin. Yes, of course. Opo. Sige po, pray tayo. At nawa, yung word natin ngayon ay maging malaking impact para sa lahat na nakapakinig. Amen. Pag-pray din nila yung sarili nila na magamit po sila ng Panginoon. So, Amen. yun. Sige po, let us pray. Again, Father, we thank you, Lord, for another opportunity, Lord, na makarinig kami ng salita mo. Nawa ito ay maging encouragement para sa amin, para ma-realize namin yung purpose at calling mo para sa amin. Lord, salamat dahil patuloy mong kaming ginigising upang magmadali po kami sa aming mga panahon at opportunity na binigay mo para sa amin upang huwag masayang, malipasan, Lord, na hindi namin nagawa. Lord, maraming pong salamat sa opportunity na binigay mo para sa amin. Bigyan mo kaming buhay sa opportunity na makapag-serve, makapag-share kami ng gospel, Lord. Bigay mo po para sa amin ang fulfill po namin ito. Maraming po salamat kung anong pagkukulang namin, patawarin mo kami at nagpapatawad kami lagi sa mga nagkasala sa amin. Lord, sa oras pong ito, kami po ay nananalangin na kami po ay kasihan. Patuloy na i-grant lahat ng mga prayer request namin, Lord. In particular, Lord, sa mga may sakit. Lord, I pray, Lord, sa lahat ng mga may sakit.
na habang sila po ay nakataas ang kanilang kamay, Panginoon, at naka-touch, Lord, yung kanang kamay nila doon sa portion na kung saan meron silang sakit. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na Yes. mag-conduct ka po na isang miracle, Panginoon, para Yes. sa kanilang buhay. In Jesus' name. Allow them, Lord, na ma-appreciate nila at ma-experience nila, Lord, kung gaano ka katotoo, kung gaano ka kabuhay, kung gaano ka makapangyarihan, at kung gaano mo pinupulpil ang lahat ng promises mo, Panginoon, sa amin, lalo tigit sa mga naniniwala, Panginoon, para sa iyo. Ikaw rin nagsabi, Panginoon, kung bakit mo kami sinet, hindi lang mag-preach, magpalayas ng demonyo, kundi magpagaling sa lahat na may mga karamdaman. Yes. Katibayan, Lord, na truly, Lord, na kayo po ay nagpapagaling. Amen. Panginoon, hayaan niyo po na ma-appreciate nila kung gaano ka po katotoo, Panginoon. Dumaloy ang kapangyarihan mula sa ulo na hanggang talampakan. Makaranas po sila ng iyong kapangyarihan at kagalingan. In Jesus' name, Lord. At doon naman sa lahat ng mga nangangailangan, hindi ko alam kung ano yung mga prayer requests nila, Lord. Kayo po nakakaalam ng isip at puso nila. Panginoon, ako po personally, habang nakataas yung kamay nila, Panginoon, at nagtitiwala, nakikipanalangin po ako sa kanilang mga prayer requests. Panginoon, i-grant niyo po ang lahat ng kanilang mga panalangin. Yes, Lord. Panginoon, mangyari po ang kanilang mga naisin sa buhay. Pagpalain mo sila at bigyan mo sila ng lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. At yung mga tao naman po at mga kapatiran at mga nakapakinig ng salita mo, Panginoon, nawa, Lord, higit sa lahat, lahat sila, lahat kami, ay yung bigyan ng opportunity na binigyan para sa amin, tapusin namin. At nawawag namin sayangin, Panginoon. Magmadali po kami. Nawag namin sayangin ang panahon at pagkakataon na binigay mo para sa amin. Dahil alam namin, lahat ay may boundary, may limit. Hindi lahat ay araw, hindi darating ang gabi na hindi na namin magagawa yung gusto namin gawin. Nawa, Panginoon, masatisfy ka po namin. Mag-glorify ka namin, ma-fulfill namin yung reason kung bakit mo kami nilikha. Panginoon, nawa ay patuloy kang magalak at maluwalhati sa buhay namin. Patawarin mo kami sa aming mali at pagkukulang. Lord, dalhin mo kami sa matuwid na pamumuhay. Pakabanalin mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo po kaming lahat. Gamitin mo kami. Gamitin mo si Papi, si Ma'am, si Lord. Yes, Gamitin mo ang iRadio to Yes. extend, to advance rapidly, Lord, Mm. yung kingdom mo at ministry mo. Yes, Lord. Jesus. Noon, maraming salamat. Samahan mo kami. Pangunahan at gabayan mo po kami. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng tamba at aming pasalamat. Sa iyo po ang aming pananampalataya at pag-asa. Sa iyo po ang aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, patnubayan kami ng banal na Espiritong sumasali. Mhm. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. And Ayan. Okay. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Till next time. Oh. Opo. Till next time talaga. Totoo ba talaga yun, Ma'am Papsi? Oo. Sabi ni Rachel, every Thursday daw ako o kaming Lamb Church. Sinabi niya na sa inyo? Kinontrata daw kayo, sabi niya. Naku, love na love talaga kayo ni Rejoice. Oo. Oo nga eh. Ba't Hindi, ganun? kung available lang kayo, Pastor. Oo. Kung hindi Okay naman, po. Wala edi- naman po problema. Ayun po. Hindi po ako sakali mang hindi, naisip ko na rin. Sasabihin niyo lang. Sabi rin naman ni Rachel, sa ibang ano naman, sa ibang yung mga preacher namin. Ayun, Yun. marami kayo dyan. Yun. Marami. Papakinggan po sa lahat. Ayun, Opo. maganda. Tama yun. Para ma-training din sila. Oo. Ay, hindi po. Mas magagaling po sila kaysa sa akin. Ganun. Opo. Mas magagaling sila sa akin. Kaya ako magandang pong proud sa kanila dahil Wow. mas magaling sila sa akin. Eh, sino bang nagturo sa kanila? Siyempre, yung puno. Hindi rin. Ano lang, partial lang yung binigay ko. Oo. Nakita Meron silang meron silang gift. Kahit pero gala, nag-extend yung kanilang galing at husay. Oh, nice. Dahil yan inspirado sila at mahal nila ang Panginoon. Kaya ganyan. Nakita ko yung ganda ng heart kasi nila. Yan. Importante yan. Ganun ang pagsisilbi. Oo po, talaga po.
na nararamdaman mo yan. Pero pagka wala, baliwala, yung bang wala lang sa'yo, gano'n. Wala Opo, talaga yun nga yun. mangyayari. Yan. Oo, importante yung puso sa ginagawa. Mhm. Yan. Sobrang babait po ng mga core leaders ko po. Kaya sobrang gagaling din nila. Mhm. Proud po sa kanila. Kasi Sobrang yung kanilang pinuno ay mabait din. Ayun, para si Lito Lapid lang yun. Alam niyo ba, Ano po? na karamihan yung sinasabi nila, hindi si Coco Martin, si Ariel Rivera ang kamukha ko. Oh, din. Ang kamukha ko daw, si Lito Lapid. si Pinmo. Lito Lapid. Meron po isang artista kaibigan ko. Ah. Si Toto, si ano pangalan niya? Yung laging gumaganap na yayay sa Channel 7 eh. Pag nakikita ko noon, nakita na naman kita, Lito Lapid, kamukha mo talaga si Lito Lapid. Kamukha ko si Lito Lapid. Oo. Hindi ba yung ano, yun yung chicharon? Lapid. Lito Chicharon nga. Chicharon lapid. Lapid Chicharo. Pangalan ko. Oo. Oh. Meron pa ba nun? Oo. Meron pa, pero yung naalala niyo sa wala na eh. Saan po? Nawala na yun. Sa mga grocery yun eh. Yung Lapid Chick. Masarap po yun. Lahat po ng kanilang mga bumibili sa kanila, nangamatay na po lahat. Na-atake. Stroke na. Ay, nako. Iwala po kayo. Ang dami ko pong nakita at nakilala. Kakilala. Dahil sa chicharon. Na-stroke mga anak. Baka hindi sinausaw sa suka. Paano yung kumain ng lechon? Mahilig sa lechon. Yun. Marami rin kumakain. Pero meron kakilala, pastor, kaibigan ko pastor. Buhay pa naman. Maniwala po kayo, pag kumakain kami, ang lagi kong ino-order doon para sa kanya, lagi yung lechong kawali. Patay. Ang isang plato yun. Tapos, i-orderan ko siya ng isang crispy pata. Uy. Dalawa lang sila ng asawa ko ang kakain nun. Silang dalawa. Kukurot ng asawa ko ng ilang balat. Oo. Si pastor, siya na ubos nun. Pero, buti na lang, mabiyaya ang Diyos. Buhay pa. Malakas pa. Paborito kasi talaga ng baboy. Lechon. Lechon. May kilala akong ganyan. Nag-uwi ng ulo. May sikreto po kasi siya. Kung bakit. Paano? Ang sikreto niya, Sena. Nabibili yung tiyo sa department store. Anong pangalan? Yung tiyo, sa gabi pa lang, Sena. Zena. Tiyo, parang slimming tea. Okay. Na pagka uminom ka mo sa gabi, kinaumagahan talagang aalburuto yung tiyan mo. Dudumi ka talaga to. Malunggay. Ay, Malunggay. maganda Parang pan-detox Maganda malunggay talaga. Pan-detox. Malunggay. May mga dapat pwede. Ayan. At least nababalance. Zina. Ayun pala dapat inumin ni Zina. Then, basta po, sa grocery meron po nun. Sa mga hilera ng mga over the counter yan, pastor ha? Tea siya. Tea ba siya? Over the counter. Tea siya, tea. Ah, Tea rin. okay. Opo. Nasubukan ko po yun, sinirin sa akin yun. Sinubukan ko. Nagkamali ako. Kala ko sa umaga inumin. Nung ininom ko sa umaga, pagdating ko sa Trinoma, mga alas 2, sabi ko, may hilab yung tiyan ko. Sabi ko, nadudumi ako. Naalala ko. Yun po yung pinakamaganda, yung masarap. Kaya gustong-gusto ko yun eh. Nung medyo bata-bata pa ako, madalas po akong gano'n. Yung parang humihilab yung tiyan ko. Gustong-gusto ko po yun. Kasi para bang hirap, tapos pag na-release mo lahat, sobrang ginagawa. May urgency. Ako. Hanap ako na siya. Sina Lives Biofetti. Ayun. Parang ganon. Yeah, tama. Yeah. Makabili nga yung pag nakauwi dyan. Mura lang po siya. 20 pesos lang. 10 piraso, nasa 30 lang ata. Wala pa. Okay. Ito igawa sa anong herbal Hindi to? ko alam, hindi ko pa nabasa eh. Kasi ilang beses ko lang nainom eh.
Pero madalas ko sineshare sa mga hindi madalas magdumi. So ito is slimming tea, ganon. Opo, pampalitan siya. Nagrereklamo na Sabi. si Rejoice. Ano daw ba yung topic nyo? Nagreklamo kasi sa kanya. Mukhang kailangan siya ng kahong-kahong sena. Pati si Richelle. Nangailangan ng kahong-kahong sena. Ay, naka. Ako rin, malaki rin tiyan ko. Malaki rin tiyan ko. Pero gwapo ka daw sa personal pastor, ha? Meron kang secret admirer Oo. doon nung pumunta ka. Salamat naman mo. Salamat naman. Hindi ako, hanggang ngayon, hindi pa ako makapaniwala. Oo. Hindi ka Kaya lang, makalugod. kahit saan ako pumunta po talaga, Hmm. pag nagpapa-picture kami, tuwan-tuwa ho sila kasi ako lang yung pinakagwapo sa sa picture. Parang di ko kayo natuwa. Ay, nako. Tuwang-tuwa nga kami, pastor, eh. You're a joker. Hindi, yun ang sikreto ko. Dapat laging masela. Okay. Palagi Okay. nakangiti. Ayan, Sabi marami nila, nang hindi daw bibili. ako matanda eh. Marami nang bibili Bili nung na po. channel. Kasi para at least, para na-detox ka rin. Oo. Ang tawag ko nung araw, yung nilalabatiba. O parang nililinis yung bitukan natin. Yung sakit pala, sabi nila, Labatiba. sa stomach natin. Oo. Sa bituka daw pala. Hindi inom na lang na maraming tubig. Labatiba. Ano nga? Labatiba. O pwede, lalo na kung di ka pala inom ng tubig. Oo. Pero Pero pag may iba, apo. hot water lang, pastor, hot water lang. Ako, hot water ako every morning bago Yeah, ko every morning. kumain. Detox yun. Ako, hot water or maligamgam. Yeah. Basta nakinom ako ng 2 baso noon, automatic yun. Ay, maganda yun. Yeah. Oo, detox. Ano na, maghihilab na yung tiyan. Okay, pastor. Okay. Ano ba yan? Labatiba mga pinag-uusapan natin. Thank you, Pastor. See you again next week uli. See you Maraming next salamat. time. Sige po. God bless sa inyo. Bye-bye. God bless. Thank you. Yes, maraming salamat. Ayan, yan po, Pastor Andrew Busito. Maraming salamat po sa na-share nyo ngayong gabi sa atin. Hindi ka makapag-leave. Ayan. O, hindi pa napipindot. Ayan, okay. Ayan na. Oh, Ayan. labatiba. Labatiba. Teka, batiin ko muna yung mga yung mga ang dami, mga 50 pero 17 na lang pinag-usapan kasi labatiba. Okay. Pastor Jane, Apple Cesar, Pastor Ellen, Rovelyn Sabacan Viernes, Mami Irene, Lejano Rosalinda, Glenda May, Glyza Villarosa, Maria Lourdes Calabia, may pamangkin in Nevada, Edita, Sister Guy Gomez, Rovelyn Sabacan Viernes, Rachel Puzan Cruz as Anom Olasos. Si Anom. Okay. Parang nakikita ko na siya dati dito. Anom Olasos. Yan. Thank you, Pastor Andrew Busito. Then, thank you sa inyo. At sana po ay mayroon tayong natutunan sa ination ngayong Yeah, gabi. meron naman. Pastor Andrew, yung pagsisilbi sa Panginoon, ay wag na natin pagbukas. Kailangan ngayon na. Mga bagay na katulad ng pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, gumawa ng kabutihan sa kapwa, pero we're not saved by the good works. We are saved by faith. You know? So, siyempre kasama na rin yon kapag tayo merong paniniwala sa Panginoon, yung kabutihan ang kasunod yan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang gabi Los Angeles. Good night and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing, they're inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and
your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. And let everything be lost in the shadows of the light of your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light. You're full of wisdom, power, and might, and every eye will see you. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us with you. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.